Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang babae na nakikita mo sa screen ay si Rihanna Glass o mas kilala sa tawag na Ri o kaya Nana. Ito ay pinanganak noong August 18, 2007 at katulad ng ibang mga kabataan na kabilang sa henerasyon na tinatawag na Gen Z, si Rihanna ay nahilig din sa paggamit ng social media. Madalas ito mag-upload ng kanyang buhay sa TikTok. Mapatungkol sa eskwelahan, kanyang hobbies, personal niyang buhay, pati kanyang pamilya ay ibinabahagi ni Rihanna sa internet. Ito ay inilarawan na mabait, palakaibigan, masipag at matulungin. Salamat sa maayos na pagpapalaki ng kanyang mga magulang, si Rihanna ay laging bukas ang palad at tumulong. Base sa report, siya ang nag-iisang anak ng Filipina na si Rosalyn at Amerikanong si Terry Glass. Ang kanyang ina ay pinanganak noong February 24, 1984 sa probinsyana ng Pangasinan. Ang mga magulang nito ay sina Mariano at Marilu Manzanares Siobal. Noong early 2000, si Rosalyn ay dumating sa Amerika gamit ang fiancé visa. Ayon sa ulat, nakilala ng Pinay si Terry sa internet habang ito ay nakadestino bilang US Army. Sa dalas nilang mag-usap ay unti-unting nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa hanggang ang mga ito ay nagkasundong magkita ng personal. Nang makita ng Amerikanong si Terry si Rosalyn ay kaagad itong nabighani sa ganda ng Pinay, kaya mabilis itong nag-propose. Kaagad silang nag-apply ng visa at wala pang isang taon ay masaya na lang ibinahagi sa kanilang pamilya na ang kanyang K-1 visa application ay aprobado na. Masaya na malungkot ang naging reaksyon ng pamilyang Siobal. Ngunit ang mga magulang ni Rosalyn ay wala namang nagawa kundi suportahan ang desisyon ng kanilang anak sapagkat ito ay nasa tamang edad na. Kung ganyan ang reaksyon ng pamilya ni Rosalyn, ang pamilyang Glass naman ay merong pag-aalinlangan sapagkat hindi nila alam ang totoong intensyon ng Filipina. Ang kanilang mga pagdududa ay nag-ugat sa mga balitang ipinapalabas sa telebisyon at internet tungkol sa mga taong gagawin ang lahat makapunta lamang sa US. Ngunit ang kanilang pag-aalinlangan sa Pinay ay nawala nang makita at makasama nila ito ng personal. Si Rosalyn ay mainit na tinanggap ng pamilyang Glass. Pagkatapos ng kanilang simpleng kasal, ang dalawa ay tahimik na nirahan sa state ng Louisiana. Si Terry ay nagretiro na rin sa US Army at niyakap ang simpleng buhay bilang isang pribadong mamamayan. Kalaunan mula Louisiana, ang mag-asawa ay lumipat sa state ng Pennsylvania. Hindi nagtagal, isinilang ni Rosalyn ang nag-iisa nilang anak na pinangalanan nilang Rihanna. Lagi kong sinasabi na kung ikaw ay isang Filipina na nanganak sa Western countries tulad ng USA, ay mahihirapan ka dahil hindi katulad ng Pilipinas na mabilis kang matutulungan ng kapamilya o mga kamag-anak mo. Sa USA ay hindi normal ang ganyang kultura. Kung may magsasabi naman sa inyo na maaaring iwanin ni Rosalyn ang kanilang anak sa daycare o kaya kumuha ng nani o taga-alaga ng bata, ay walang pinansyal na kapasidad si Terry sapagkat pagkatapos itong umalis sa army ay nagkaroon lamang ito ng normal na trabaho. Ang sahod nito ay sapat lamang para maipambayad sa kanilang renta, pambili ng kanilang pagkain at higit sa lahat, mga gastusin ng kanilang sanggol na anak. Kaya upang makatipid, ang mag-asawa ay nagkasundo na huwag magtrabaho si Rosalyn para ito na ang mag-alaga sa kanilang anak. Ang mga magulang nito ay masaya sapagkat ang kanilang mahal na anak ay isa na ring ina. Sila ay madalas makakita ng masasayang baby pictures ni Rihanna at pati na kanilang buong pamilya. Ngunit ang hindi nila alam ay unti-unti na palang nilalamon ng mga problema si Rosalyn. Ang pagkakaiba sa kultura, pag-uugali, paraan ng pagpapalaki nila kay Rihanna, sabayan mo pa ng problema sa pera ay naging madalas ang pagtatalo ng dalawa hanggang mauwi na ang kanilang pagsasama sa divorce. Pero hindi katulad ang iba mag-asawa na madalas mag-away pagkatapos ng hiwalayan, sina Terry ay naging maayos pa rin ang pakikisama sa isa't isa dahil ang priority ng mga ito ay ang kapakanan ni Rihanna.
Hinayaan ng Amerikano na mapunta kay Rosalyn ang custody ng bata. Ang dalawa ay naghiwalay ng bahay at humanap ng trabaho si Rosalyn. Hindi naging madali ang lahat pero sa tulong ng kanyang mga Pinay na kaibigan, child support mula sa kanyang ex at pananalig niya sa Diyos, ang Filipina ay nabalaki din ng maayos si Rihanna. Base sa ulat, ang pananampalataya ang naging sandala ni Rosalyn para maging maayos ang direksyon ng kanyang buhay. Ito ay miyembro ng Grace Christian Fellowship sa Pennsylvania at ang mga taong nakakakilala sa kanya ay inilarawan nitong mabait at palakaibigan. Kung ito ay hindi nagtatrabaho, si Rosalyn ay makikitang nagsasayaw at kumakanta sa kanilang mga get-together. Ang hilig niyang yan ay naging malaking impluwensya kay Rihanna dahil ito ay nahilig din sa pagkanta at pagsayaw. Sa totoo nga ay 8 taon na itong miyembro ng dance studio. Nakuha naman ni Rihanna ang pagkahilig nito sa sports sa kanyang ama na si Terry. Ito ay naglalaro ng softball para sa Moore Township Athletic Association at PA Outlaws Fast Pitch. Habang ito ay lumalaki, hindi itinago ni Rosalyn ang kanyang hirap para lamang mabigyan ito ng maayos na buhay. Kaya naman nang sumapit ang 15 kaarawan ng dalaga ay nagdesisyon ito na magtrabaho. Ito ay natanggap sa Dunkin' Donuts kung saan nagkaroon ito ng maraming mga kaibigan at pati mga customers ay tuwang-tuwa sa kanyang masayahing attitude. Ang kanyang mga magulang, bagamat hindi magkasama, ay proud na proud sa kanya dahil makikita mo naman beauty and brainy na lumaki si Rihanna. Sa totoo nga, ang puno ng ambisyon na dalaga ay pangarap na makapasok sa De Salles University dahil gusto nitong maging abogado. Sa internet ay makikita mo na kahit hindi ganun karangya ang buhay ng mag-ina, ang mga ito ay kontento at laging nagpapasalamat sa kanilang tahimik na buhay sa tahanan na ito. Bukod sa pagtataguyod sa kanyang anak sa Pennsylvania, si Rosalyn ay ang tanging tao din na sumusuporta sa kanyang mga magulang sa Pangasinan. Ito ay buwanang nagpapadala para merong may maipambili ng gamot ang kanyang ina at ama. Gastusin ng mga ito sa pagkain at siya rin ang nagpapaaral sa kanyang kapatid na lalaki na nooy nag-aaral sa college. Ngunit noong September 15, 2023, ang kanilang buhay ay magbabago dahil isang masamang balita ang kumalat. Base sa ulat, noong umaga ng September 14, ang kaibigan ni Rihanna na madalas itong kausap ay nagtaka dahil hindi ito sumasagot sa kanyang tawag o text. Kaya para makasigurado na ito ay nasa maayos na kalagayan ay tumawag na siya ng 911 upang makapagpadala mga ito ng police officers na magsasagawa ng welfare check. Mabilis namang inaksyonan ang kanyang kahilingan ngunit ang mga otoridad na pumunta sa bahay ni Rosalyn ay nagtaka dahil kahit anong lakas at ilang beses silang kumatok ay walang sumasagot. Ang mga ito ay minabuti ng pasukin ang bahay. Base sa police report, ang gamit na mag-ina ay maayos. Pero nang papunta na sila sa hagdanan patungo sa second floor, ay mabilis silang tumawag ng medic dahil tumambad ang wala ng malay na si Rosalyn. Hindi naman sila nahirapan hanapin si Rihanna dahil nakita din nila ang katawan nito na nakasubsob. Pero kahit anong bilis ng pagdating ng emergency services team, ay wala na rin nagawa ang mga ito dahil ang mag-ina ay diniklarang dead at the scene. Agad isinara ng mga otoridad ang kalsada sa paligid ng bahay ng mag-ina para isailalim ang loob nito sa masusing investigasyon. Agad kumalat ang balita kaya mga officers ay nagmadali na puntahan ang ama ni Rihanna para personal na ipaalam dito ang nangyari. Ang kapitbahay ni Rosalyn ay hindi lubos maisip kung sino ang kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen na yun. Ang ilan ay mabilis na bumuo ng teorya na maaaring ang salarin ay ang ex ni Rosalyn na si Terry. Sa isip nila ay maaaring nakikipagbalikan ng Amerikano pero dahil sa ayaw na talaga ni Rosalyn ay marahil napuno at nagalit si Terry na naging dahilan kung bakit nito napatay ang kanyang mag-ina. Ngunit ang teoryang yan ay mabilis na isinantabi ng mga otoridad dahil lumalabas pala na noong 7 taong gulang lamang si Rihanna, ang Amerikano ay inanunsyo ang kanyang engagement sa Amerikano nitong fiancé na si Amber. Ang dalawa ay minsan na palang naging magkarelasyon. Ngunit nagkahiwalay rin hanggang magkaanak si Amber at ikasal si Terry kay Rosalyn.
Silang dalawa ay nanatiling magkaibigan, pero nang mag-divorce sina Terry, ang dating magkasintahan ay nagka-developan hanggang mauwi na yun sa kasalan. Nang maikasal sina Terry ay makikita mo sa mga litratong ito na ang kanilang blended family ay masaya at si Amber ay itinuring na rin parang sarili niyang anak si Rihanna. Nagkaroon ito ng half-brother at naging best friend ito ang anak na babae ni Amber. Silang tatlo ay makikita mong madalas na i-post ni Amber sa social media. Ang iba naman ay nagsabi na baka nilooban ang bahay ng mga ito at maaaring nanlaban si Rosaline kaya sila ay napatay. Ngunit ang anggulo na robbery gone wrong ay mabilis na ibinasura ng mga investigador dahil walang forced entry na nakita sa pintuan na nangangahulugan lamang na kung sino man ang salarin ay kusa ng mga itong pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Habang ipinoproseso ng mga otoridad ang loob at labas ng bahay ng mga biktima, ang homicide detective ay nalapitan ng isang state trooper. Sa kanilang usapan ay nabunyag na kaya pala nawawala ang sasakyan ni Rosaline ay dahil nag-crush ito sa Spring Valley Road na matatagpuan sa Upper Soco na may layong 28 minuto mula sa bahay ng Pinay. Ngunit ang nakakapagtaka, ang nasa driver's seat ay isang tao na hindi kaano-ano ni Rosaline. Mabilis na lang pinuntahan ang crash site at doon ay nalaman ng detective na 2 tao pala ang sakay ng SUV. Isang babae na sa lakas ng impact ay tumilapon sa labas ng sasakyan at ang lalaki na nagmamaneho ay tumilapon din malapit sa puno. Mas nagulat ang mga otoridad dahil ang mga ito ay parehong minor de edad. Dinala sa St. Luke's University Hospital, Bethlehem campus ang lalaki habang ang babae nitong kasama ay isinugod naman sa Children's Hospital of Pennsylvania. Habang pinagtatagpi-tagpi ng mga investigador ang kakatuwang pangyayari na yan, ang kapatid ni Terry ay mabilis na nagbukas ng GoFundMe para makakalap ng pondo upang magamit nila sa burol, pagpapalibing sa labi ni Rihanna at para na rin maipadala nila ang labi ni Rosaline sa Pilipinas. Doon ay nakalagay na sa liit ng sahod ni Terry ay wala itong kakayahan na akuin ang lahat ng gastos. Ang mga tao naman ay hindi nagdalawang isip na tulungan ng pamilyang Glass at wala pang isang araw pagkatapos buksan ng fundraiser ay nakalikom agad sila ng hindi lamang sapat pero mahigit pang pera na kailangan nila na nagkakahalaga ng $32,435. 5 araw pagkatapos madiskubre ang bangkay ng mag-ina, ibinahagi ng mga otoridad na ang 39 na taong gulang na si Rosaline at 16 na taong gulang nitong anak na si Rihanna ay parehong namatay dahil sa malalalim na saksak. Sa press conference ay nalaman ng publiko na ang suspect ay ang 17 taong gulang na lalaki na si John Derwin Bradley. Ito rin ang parehong binata na nakita ng mga otoridad sa crash site. Sa investigasyon ay lumalabas na nahagip si Bradley ng surveillance camera na naglalakad patungo sa harapan ng bahay ni Rosaline ng 9:11 ng gabi noong September 13. Ayon sa mga otoridad, ang kasama nitong babae ay naghihintay lamang sa labas pero lumabas ito ng sasakyan ng 2:33 na madaling araw. Pagkalipas ng 1 oras, bandang 3:32 na madaling araw, nahagip ang dalawa ng surveillance camera na patungo sa SUV ni Rosaline na Nissan Murano. Naniniwala ang mga otoridad na pinatay na ni Bradley ang mga biktima. 4 na minuto pagkatapos nila makapasok sa SUV, si Bradley ay kinonekta ang kanyang cellphone sa Bluetooth ng sasakyan. Sa mura nilang edad at tindi ng krimen na kinasasangkutan nila, sinabi ng mga otoridad na nagpaikot-ikot at nagpabalik-balik lamang ito sa kalsada sapagkat hindi alam ng dalawa kung ano ang kanilang sunod na gagawin. Ang mga ito ay kalaunang nag-away hanggang mag-crash ang sasakyan at sa tindi ng impact, ang mga suspect ay tumilapon sa labas ng sasakyan. Nang makarecover si Bradley, ito ay kaagad sinampahan ng 2 counts of first-degree murder, aggravated assault dahil sa nasugatan ang kasama nito sa sasakyan, at sinampahan din ito ng pagnanakaw dahil sa paggamit ito ng sasakyan ni Rosaline. Ang mga otoridad ay naniniwala na sa dami at lakas ng kanilang ebidensya ay wala na itong magagawa. Ngunit ang lahat ay nagulat dahil noong January 26, 2024, ito ay nag-plead ng not guilty. Sa madaling salita ay confident ang abogado nito na kaya nilang takasan, lusutan at kumbinsihin ang lahat ng jury na hindi nito sinasadya ang nangyari. Pero nitong buwan lamang, May 9, 2025 ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating confident si Bradley at abogado nito ay nagkasundo na malakas ang kaso laban dito. Kaya ang nasasakdal ay nag-plead ng guilty sa lahat ng mga kasong isinampa sa kanya.
Lumalabas pala na bukod sa mga kuha ng surveillance camera, Bluetooth connection ng cellphone nito sa SUV, ang DNA ni Rosaline ay nakita sa dugoang t-shirt ni Bradley. At ang pinakamalakas na ebidensya ay ang nakitang DNA nito sa murder weapon na nakita sa loob ng bahay ng mga biktima. Sa mga court documents ay natuklasan ng mga tao na sina Bradley pala at Rihanna ay hindi lamang magkakilala, pero ang mga ito ay dating magkarelasyon. Ang dalawa ay nagkakilala sa Dunkin Donuts dahil ang mga ito ay magkatrabaho at ang nooy 15 taong gulang na si Rihanna ay nahulog sa kwela, mabait at maalagang si Bradley. Ang relasyon ng dalawa ay nagsimula noong February 2023. Ngunit ilang linggo pagkatapos niyang maipagdiwang ang kanyang 16th birthday, si Rihanna ay hindi mapigilan na maging emosyonal sapagkat natuklasan niya na hindi lamang pala siya ang babae sa buhay ni Bradley. Kawala ng buong atensyon ng kanyang ama habang siya ay lumalaki o talagang mahal niya si Bradley o baka naman ay dahil sa first love niya ang binata. Walang nakakaalam kung ano ba talaga ang saktong rason kung bakit ipinagpatuloy pa rin nito ang pakikipagrelasyon sa binata. Pero ayon sa mga kaibigan ni Rihanna ay hindi lamang pambababae ang madalas pag-away ng dalawa. Ngunit napansin nila na ang dating masayahin, palangiti at confident sa Rihanna ay nagbago. Kalaunan ay napagtanto nila na ito pala ay hindi lamang madalas na sabihan ng masasakit na salita pero pisikal din itong sinasakta ni Bradley. Kalaunan ay nagkaroon ng lakas ng loob si Rihanna na bumitaw at iwan ang mapang-abuso niyang nobyo. Ngunit noong September 13 kung kailan nangyari ang krimen ay nagkita ang dalawa. Gamit ang data mula sa cellphone ng salarin at biktima, napatunayan na noong 8:40 ng gabi sinabi ni Rihanna sa kanyang best friend sa pamamagitan ng text na magkausap sila ni Bradley at nabanggit niya dito na meron na siyang dinedate na ibang lalaki. Noong 8:48 ang parehong gabi na yon, ang magkaibigan ay nag-FaceTime pa at ibinahagi ni Rihanna na pupunta si Bradley sa kanilang bahay. Kaya walang force of entry dahil kusang pinapasok ni Rihanna ang suspect. Walang nakakaalam kung ano ang saktong nangyari sa loob ng bahay nang mangyari ang krimen. Pero ayon sa teorya ng prosecutor ay maaaring hindi alam ni Rosaline na ang kanyang anak ay inaabuso ng ex-boyfriend nito. Sapagkat ayon sa mga kaibigan ng Pinay, kung alam nito ang totoong nararanasan na Rihanna sa kamay ni Bradley ay hindi ito papayag na makapasok ang salarin sa kanilang bahay. Bandang 9:11 ng gabi ay dumating si Bradley sa bahay. Ang kaibigan ni Rihanna ay walang natanggap na text dito pero kinabahan na siya dahil nang sumapit ang 12:42 na madaling araw, nag-text ito sa kanya at sinabi na ayaw umalis ni Bradley sa kanilang bahay. Sa teorya ng prosecutor ay maaaring nagising si Rosaline sa pag-aaway ni Rihanna. Ngunit huli na ang lahat dahil nang puntahan ito ang kwarto ng kanyang anak, si Rihanna ay patay na dahil ito ay sinaksak ng salarin ng 3 beses. Nagtangka pang lumabas si Rosaline dahil nakita ito malapit sa hagdanan. Pero sa bilis ni Bradley ay hindi na siya nakalayo at sa kasamaang palad ay sinaksak din siya nito ng 31 beses na talaga namang overkill at masasabi mo na tila may personal na galit si Bradley sa ina ng kanyang ex-girlfriend. Ayon sa ulat, kapalit ang pag-plead nito ng guilty, bukod sa pagbaba ng sentensya, ang kasong pagnanakaw ay ibinasura din. Bagamat malungkot si Terry na hindi ito magdurusa ng habang buhay sa kulungan, ay kontento na rin siya na may pag-usad na sa kaso. Depende sa desisyon ng hukom at galing ng kanyang abogado sa sentencing trial na magaganap sa August 14, si Bradley ay maaaring makulong na hindi bababa ng 3 dekada. Ano pa man ang saktong sentensya o nararamdaman mo sa parusa sa salarin, ang prosecutor ay pinagmalaki na makakamit na ng mag-ina ang hustisya. Ang babae naman na kasama ni Bradley noong mangyari ang krimen ay hindi sinampahan ng anumang kaso. Ngunit hindi naman masaya mga kapamilya nito sapagkat ayon sa mga investigador, bago mag-crash ang sasakyan ay tumatakbo pala ito ng 109 miles per hour. Ito ay bumangga sa ilang mga puno tapos sa concrete wall bago bumaligtad at tumaob sa kalsada. Sa tindi ng impact, ang 14 taong gulang na babae ay habang buhay na mangangailangan at sasailalim sa physical at cognitive assistance. Ang GoFundMe page na binuksan ng churchmate ni Rosalie na may original na target na $25,000 o mahigit 1 milyong piso ay sarado na.
At kahit ang pondo na makakalap ay para sa gamot ng mga magulang nito at tuition fee ng kapatid ni Rosalyn, ay nakakalap lamang sila na mahigit kumulang na 70,000 pesos. Ang pondo ay kaagad ibinigay sa pamilya ni Rosalyn sa Pangasinan. Sina Terry at asawa nitong si Amber ay nagbukas naman ng non-profit organization na tinawag nilang Rihanna's Voice. Ang layunin nito ay tulungan ng mga teenager kung papaano sila makakahingi ng tulong at kung ano ang dapat nilang iwasan para hindi mabiktima ng kasamaan ng kanilang mga dating karelasyon. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.